Okay, auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, yung attendance, pwede bang ano? Sinong, Muhammad Pantas, pwede gumawa ka ng attendance doon? Jazakallah khair. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, makikinig ba kayo o magsisimisan na lang? Okay, regarding sa tanong ni brother, tungkol sa balbas, kung ito ba ay sunnah o kung ito ba ay wajib. Merong dalawang aspeto sa usapin na ito. Una, yung pagkakaroon ng balbas. At pangalawa, kapag nagkaroon nga ng balbas, yung pag-ahit o anumang katulad nito. Ang pagkakaroon ng balbas is sunnah. Sunnah siya, hindi siya wajib. Kasi may mga balat na hindi kayang tubuan ng balbas. Ano magagawin mo doon? Magkakasala sila kasi wajib. Sabihin, kapag ibig sabihin, ang pagkakaroon, no, ay sunnah. Pero kapag nandoon na, nandyan yung branch ng mas'ala. Kung ang pag-ahit ba, ano bang hukom sa pag-ahit? Yun. So dito nagkaroon ng ikhtilaf ang mga skola, mga fuqaha. May mga nagsabi na haram, may mga nagsabi na makruh, may mga nagsabi na jaiz. But of course, yung sabing jaiz, yun yung mga daif, kumbaga mahina na opinion. No? Then sa mga, subahin natin, doon sa mga nagsabing ahit o pwedeng ahit, circumstantial, ika nga, situation, depende, case to case base yan. Kapag halimbawa, nagpapahamak sa'yo yung tinatawag na balbas, o kaya may mga skin na, which is na, pag nagkaroon ng balahibo sa kanyang mukha, ay sensitive. No? Naiirita sila. Kaya nasisira yung kanilang mukha. Anong gusto mo? Masira ang balbas, masira ang mukha mo. Ganun lang naman yan. Okay? So pag ganyan, walang problema na is because mayroong darura, mayroong necessity na kinakailangan gawin yun. Pangalawa, kapag ang sitwasyon, halimbawa, sa isang country, may mga country na inuhuli ang pagkakaroon ng balbas o kaya tino-tortured nila. Halimbawa sa China, when I was in Islamic University, we had a classmates na galing sa China, minority ng mga Muslim sa China. Then they are persecuted because of the beard, dahil sa kanilang pagkakaroon ng kanilang balbas. So, yun, pag umuwi sila, hinahait talaga nila yun. Then, kapag bumabalik sila sa Saudi, inahayaan nila yun. You know? So, ganun tinatawag, no? Merong certain condition or situation na kinakailangan. Okay? So, sa ganung bagay, sinasabi na nila sa mga scholar na walang problema. Okay? But, of course, some of the Shafi'i, na sinasabi nila na ito ay sabihin natin pwede na makro, ganun. So that's that issue, let's leave to the scholars, you know. Pero kung ikaw naman, kasi yung pagkakaroon ng balbas, kasi siya adornment ng mga kalalakihan. Diba? Minsan nga, mayroon ako naalalang kwento Kinukutsa tayo dahil sa pagkakaroon ng para tayong mga kambing. At sabi ko naman, at least hindi kami baboy. Diba? Kambing pala ha? Sige. Nasaktan siya. Ikaw talaga, ikaw nauna Okay, saan na ba tayo? Okay na ba? Malinaw na ba, kapatid? Okay. So yun, pag hindi mo naintindihan, solve na lang, sinasabing sunod, di ba, so walang paliwanag, hindi talaga maintindihan yung issue na yan. Okay? Okay, dadako tayo ngayon sa ano ba tayo? Pangilan na ba tayo? I think we have number pangilan na. So maglalagay tayo dito ng Ha? Dito tayo yung mga, sabihin natin, mga madhab
Or scalofthus, kasi para any issue, i-check na lang natin para sa ganun hindi kayo malito minsan. Okay? Ano yung una sa mga Al-Hanafiya? Yung attendance ninyo, please. Okay? Then, Al-Malikiya. Okay? Then, ano pa? Al-Malikiya, then Ash-Shafi'iyya. Ash-Shafi'iyya. Then, Al-Hanabila. Then, mayroon tayong tinatawag na Zahiriyya. Meron tayong some of the group of Salaf. So, ito yung mga sabihin natin. Para sa ganon, i-check na lang natin pag mayroong issue, no? Kung sino yung agreed, kung sino yung disagreed. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ay, nakalimutan ko lagi talaga magbili ng magandang panulat. Dahil sa daming kaso. Lah, baka permanente na to. Ay, laku, permanente na nga. Okay na yun, parang hindi mabura. Okay. Nagkahalo-halo na, males. Okay, issue. Pagilan na tayo. 4.10. Okay? Na kung saan ito yung tumutukoy sa water. Meron yan sa grupo niya. I-share nyo nga sa grupo yung either sa Messenger or sa WhatsApp. Yung mga hindi pa nakakuha, yung dating PDF. Due to salt. Okay? Okay. Sa barakat. Ibig sabihin, al-mutaghayyir bil malh. So ang hatol sa tubig na nabago dahil sa asin. So hindi pa natin nabigyan ng detalyado ito, no? So ano bang nakasaad mga kapatid sa inyong PDF? So salt does not take away from water, remaining as purifying. Malinaw? Ang ibig sabihin, hindi inaalis ng asin ang kadalisayan ng tubig. Ibig sabihin, kahit maglagay ka ng asin doon sa tubig, hindi inaalis yung purity ng tubig, yung pagiging dalisay ng tubig. Hindi siya nakaka-apekto. Kumbaga. Okay? So, ibig sabihin, mananatili itong tinatawag na dalisay. So, this is the position of Hanafiya. So, i-check natin. So, ito ay position ng mga Hanafiya. So, sa issue na ito, Hanafiya, check. Then, of course, ano pa? Then, Malikiya, check. A group of Shafi'iyya. Yan. Check sa mga ibang mga grupo ng mga Shafi'iyya. An opinion among the Hanbali. Okay? And it is chosen by Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, and Ibn Uthaymin. So, ito yung mga selected na mga scholar, contemporary scholar, mga kapatid, no? Ibn Taymiyyah, alam natin kilalanan siya. Then, Sheikh Bin Baz, alam natin kay Sheikh Bin Baz. Sino nakaabot kay Sheikh Bin Baz? Yung naabot yung panahon lang niya ba? Hindi ko sinabing nagkita kayo o hindi. Talagang hindi kayo magkikita nun. No? Kung naabutan mo yung kanyang opinion. Okay, ibig sabihin, ito ay position Ibn Taymiyyah, Sheikh Bin Baz, Sheikh Uthaymin, rahimahumullah. You know? So ito yung, sa madaling salita, majority of the scholars, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So ano yung patunay? Ano yung kanilang pruweba? So mayroong remarks ito ang mga Hanafiya scholar na kung saan sabi nila, bagaman pinag-iiba nila ang pagitan ng tubig na likas na maalat at tubig na artificial na asin. So may mga artificial salt, di ba?
Artificial salt, meron, di ba? Artificial ba yun, yung iodized salt? Artificial yun. Hindi kasi mayroon talagang asin, galing talaga sa akin nag-ano siya na asin. Ha? Ano, sige, magbigay ng halimbawa ng mga natural salt. Ha? Pawis? Okay. So sa kanila, sa mga Hanafiya, mga kapatid, ay iniba nila yung pure salt at saka yung artificial salt. Okay? Ang una ay nasa original nitong estado, yung original salt, ibig sabihin, para sa kanila, pure talaga. Kahit haluan halimbawa ng yung tubig ng pure salt, ay magiging pure pa rin ang tinatawag na tubig. Haba ang huli, which is yung artificial salt, ay binago ang original nitong estado. Gayon din ang pagkakaiba dahil sa ito ay nagpapatigas sa tag-araw at natutunaw sa taglamig. Ang kabaligtaran ng normal na tubig. So, ibig sabihin kapag ganito kasi yan, kapag sabi na kanila, kapag original salt yung inalo doon sa tubig, natutunaw siya, no? Tapos at the same time ay kapag taglamig, hindi ko alam kung natutunaw o nagiging solido. Linaw? So anyway, sa kanila may mga pagkakaiba sa bagay sa artificial at saka sa tinatawag na hindi artificial. So yan, ito yan. So sa mga Hanafiya, mayroon tinatawag na pagkakaiba artificial, salt, at saka yung original salt. Okay. Artificial. So para sa kanila, kapag original salt ang hinalo sa tinatawag na tubig, mga kapatid, so ang tubig na ito ay manatiling tinatawag na pure. Ang artificial salt naman, kapag ito ay hinalo at nagbago yung sabihin natin, yung amoy, yung lasa, yung something like that, para sa kanila pure pero hindi pwedeng, pure pa rin siya, hindi naman siya najis eh. Okay? Pure pa rin siya pero hindi pwedeng gamitin sa pagwudu. Okay? Pagwudu ano pa man. Malinaw? So anyway, so masyado silang critical sa bagay na yan. So kasama ng dagat? Ang dagat is original salt yung meron siya. Walang duda. Hindi naman artificial. Kasi hindi mo pwedeng gawing artificial yung dagat. Yun, yung mga salt siguro, yung galing sa iba, yung galing sa tapos ginawang salt, yun yung mga sinasabing artificial salt. Yun nga, tulad na nga, halimbawa, yan, siguro Himalayan, iodized salt, yung mga artificial salt na yan. You know? Now, mayroong remarks si Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sinabi ni Ibn Taymiyyah, ito ay pinatunayan ng sunnah ng Propeta Muhammad sallam na sinabi niya tungkol sa dagat. Ano bang sinabi niya tungkol sa dagat? Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ibig sabihin, ang tubig nito, yung dagat ay dalisay at ginagamit sa paglilinis at ang patay na hayop nito ay pinahihintulutan na pangkilikin or kainin. So, malaki ang pagbabago sa lasa ng dagat dahil sa mataas na kaasinan nito. Diba? Kung ipinabatid sa atin ng Propeta Sallam na ang tubig ng dagat ay dalisay, sa kabila ng pagbabagong ito, kung gayon, ang hindi gaanong maalat kaysa rito ay higit na mas malamang na dalisay. Kahit na sinasadyang ilagay ang asin dito, so walang pagkakaiba sa pagitan nila sa pangalan mula sa pananaw, pagdating sa tinatawag na usaping literal at language. So, ibig sabihin, so, walang duda kung ang dagat na punong-puno ng tubig ng asin ay dalisay para mula sa halip ni Propeta, paano pa kaya yung less lang yung asin na nakalagay doon sa tubig? Okay? Samantalang yung dagat ay, kaya maalat yung dagat kasi grabe yung dense ng sabihin natin, no, ng asin. Kaya pure pa rin ito, mga kapatid. Of course, mayroong sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, si Sheikh bin Baz ay tinanong, ano ang pasya o hatol sa pagsasagawa ng wudu, okay, nagamit ng tubig na may asin? Siya'y sumagot, walang masama doon. Ang Propeta Sallam ay tinanong tungkol sa dagat at siya'y nagsabi, wattahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ang tubig dagat ay maalat, kaya walang masama sa paghuhugas ng tubig na may asin
o paghuhugas dito pagkatapos ng janaba. Sabihin, magligo ka dahil sanhi ng janaba o kaya magwudu ka. So, walang masama rito. Alhamdulillah. So, tinanong siya, paano kung may iba pang balon bukod sa dagat? Sabi niya, kahit maalat o mayabong ang mga ito, walang masama dyan. Okay? So, ibig sabihin, sa madaling salita, marami o konti yung asin na ilalagay, sinadyamang ilagay, yung hindi sinasadya, natural man o hindi, ang mahalaga ay importante. Okay? Sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, sabi niya, ito ay wastong magsagawa ng paghuhugas gamit ang tubig na natural na maalat o may idinagdag na asin dito. Dahil ang Propeta Salam ay tinanong tungkol sa paghuhugas gamit ang tubig dagat at sinabi niya yung hadith nga na sinabi natin kanina, nabatid na ang tubig sa dagat ay maalat, kung kaya't pinahihintulutan ng isang tao na maghugas ng maalat na tubig, aksidente man ang asin na nailagay dito o ito ay maalat sa orihinal nitong estado. So ito yung mga remarks ng mga scholar, mga kapatid. So walang issue pagdating sa pagwudu gamit ang tubig na may asin, okay, maggusol ka na sa pamamagitan ng tubig na may asin. Ito man ay natural na asin or artificial na asin. Okay? So malinaw? So walang katanungan? Okay, walang tanong? Okay, ang proof. Ito yung remarks sa mga scholar. Meron tayong proof, syempre. Ang proof ay walang duda, yung hadith. Yung malinaw, pangkalahatang hadith sa pagiging maalat. Yung hadith ni Propeta Sallam, ano yun? Ano yun? Huwa ta'ur ma'uhu. Tahur. Okay? Uhu wal maitatu illatu. Okay? Ibig sabihin, ang tubig ng dagat ay tahur, malinis, at ang patay na natural na mamatay sa loob ng dagat, pinatay man o natural na namatay, pwede mo siyang kainin. Ito man ay balyena, ito man ay dolphin, ito man ay shark, octopus, sirena. May sirena ba? Sukoy. Okay. So yan. So walang duda mga kapatid. So ito yung general principles, general proof sa pagiging malinis at dalisay ng dagat. Naku, kaya kapag ikaw ay nasa kalagay ng janaba, junub ka, so mag-dive ka na lang sa dagat, automatically malinis ka. Basta ang intention mo. Okay? Now, mayroong issue dito, halimbawa dagat. Galing ka sa janaba. Hindi ko alam kung anong ginawa bakit naging janaba. Ikaw nang balang mag-imagine. Okay? Tapos, tamang-tama, paglabas mo ng pintuan, dagat na yun. Di ba? Dagat. So, tumalon ka ngayon. No? Tumalon ka ngayon. Ang tanong ngayon, tapos after ng pagtalon mo, nagsala ka. Babaw pala. Nagsala ka. Ang tanong, tanggap ba ang sala? Hindi. Ha? Hindi? Sino nagsabing tanggap ang sala? Ulitin ko yung masala, yung issue. Pamaya na yung basketball. Pag-usapan yung basketball. Okay. Oo, tungkol dyan. Okay. Halimbawa, janaba ka ha. Nasa sit ka ng janaba. Junub ka. Tapos, paglabas mo ng pintuan ay dagat. Nag-dive ka ngayon. Pagkatapos mag-dive, syempre, nagtampisaw ka doon, umahon ka, nagsala ka. Ang tanong, tanggap bang sala? Hindi. Sino nagsabing tanggap ang sala? Sandali lang. Sabi ko kung sino tanggap ang sala. Sino nasabing hindi tanggap ang sala? Alatul, hindi tanggap? Alatul, tanggap? O sino magpapaliwanag? Kasi kanina si brother. Paliwanag mo, bro. O. Explain mo. Nagniat ka na magjunub ka? Nagniat ka na maligo dahil sa junub ka. Okay. Hindi dahil sila magjunub ka doon. Okay. So, yes, sa gayon, tama yung paliwanag na yan. So, depende sa layunin. Okay, kasi tandaan natin, ang foundation ng ibada ay niya. Okay? Pero kahit hindi pa ustad nagwudu. So, kaya, sapat na yun, kahit ano. Yes, hindi ka na makailangan magwudu. Yan ay sunnah.
Sunna na pamamaraan yun. Oh. Yes, kung gusto mong may sakatuparan ng pamamaraan ng gusul, sundin mo yung sunna. Which is yun niya, bago ka maligo, ay magwudu ka muna, gaya ng pagdarasal sa wudu na pagdarasal, di saka ka mga yung maligo. Okay? Pero kung hindi mo na sa katuparan yon, walang problema. Ang mahalaga na sa katuparan ang pagligo. Pagbasa ng, sabihin natin, ng buong katawan. Okay, ha? No. Oh. Pagkatapos maligo, actually, khilafus sunna yan. O khilaf yan sa sunna, yung mga ibang ginagawa natin, na kung saan ay maliligo ka muna after that magwudu. That is khilafus sunnah. Kasi lahat ng mga hadith na warid regarding sa bagay na ito, una muna yung wudu bago ang ligo. Yun yung talagang sunnah. Okay? So malinaw? Ngunit kapag ang layunin mo lamang ay magpapalamig ka, diba? Wala kang nakalimutan mo yung layunin mo na ikaw pala'y janaba, nasa junub, nakalagayan, tapos nag-dive ka, tapos umahon ka, nagsala ka, kailangan mong ulitin ang pagligo mo na ang layunin mo para sa dahil sa ikaw ay janaba. Saan? Hindi ko na ang gusto sa wudu. Kapaliwanag lang natin, di ba? Basic kasi. Yan nga, khilafus sunnah ang tawag dyan. Salungat sa kung ano yung nakasaad sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakapaguso ka na sa gusto, tapos nawa ka may private part, mabuto ka na. Kung kahit pa hinawa ka ng private part, kung you are within the performance of gusul, doesn't matter. Sapat na yun, hindi ka lang kailangan magwudu pa. Ang mahalaga, yung nakaalis ka na sa tinatawag na doon sa shower, nagpunas ka ng towel na ano mo yung lato-lato mo, nahawakan. Now, depende sa paghawak din. Kapag ang paghawak ay nasagi ay dito, okay, sabi hindi counted siya. O kasi, yes, pag kailangan ang makasagi ay dito. Okay. Darating tayo dyan. Darating tayo dyan sa masala na yan, mga kapatid. What if kapag ang ginamit kong hawak ay dito? Ganon, ginanon mo. At hindi din. Walang problema. Ano lang akong sakali nga lang. Ikaw talaga. Yes. Ikaw talaga na pa. Yes. Ulit-ulit tayo ngayon magpaliwanag dito. Okay. Tingnan na. Uy, mga attendance, wala pa. Hindi pa tapos yung attendance. Okay, malinaw? Okay. So nabatid, mga kapatid, na ang tubig sa dagat ay maalat, kaya't pinahihintulutan ng isang tao na maghugas ng maalat na tubig, maging ang asin ay bago rito, o ito ay maalat sa pinagmulan nito. Okay? So yan yung tinatawag na sabi natin una, mga kapatid, no? Tapos na tayo sa masala na yan. Let's talk about another masala. Ha? Ha? Walmaytatu hillatu. Okay. So another 4.11, I think ano yung 4.11? 11. Okay. Ruling of using nabid. Okay, dito tayo sa ruling of using nabid for purification. Nabid for purification. Okay, ano ba ang hatol kapag naggusul or nagwudu tayo gamit ang nabid? Gamit ang tinatawag na nabid, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Ano bang ibig sabihin ng nabid? Ang nabid ay ang katas na kinuha mula sa datilis or pasas. Yung sa mga Arab, syempre. Ito yung katas na kung saan kinuha mula sa dates o kaya sa tinatawag na raisins. Pagkatapos ay iniwan sa isang sisidlan na may tubig na idinagdag dito. Nilagay ito tapos nilagyan ng tubig. Tapos iwan ng mga ilang days, ilang months. So kung iiwan ito hanggang sa bumula,
ito ay nakakalasing. Anumang modernong inumin na may katulad na mga katangian ay kukuha ng parehong desisyon sa pamamagitan ng pagkakatulad. Malinaw? So, ibig sabihin, yung nabid o anumang katulad nito, kasi sa atin, ano bang tawag sa parang tuba ba, no? Tuba. Sa atin yon, no? Sa mga Katagalugan, tuba din. Sa mga Bisaya din, tuba. Ha? Ha? Lang nung lambanog. Alak na yung lambanog, eh. Ha? Ano yung pamamaraan sa ganung proseso? Mayroong English term tawag dyan. Ha? Fragmentation? Fragmentation ba? O basta yun, ang tawag dyan sa nabid, ha? Ang nabid, yun na, tulad nga sa amin, alimbawa, pasas or katas ng dates, ilalagay kasama yung tubig, tapos iiwan ng ilang days, tapos ito ay bubula. So, ano mang pamaraan nito, ang tawag dyan sa Arabic is nabid. Okay? Hindi pa siya tinatawag na aabot doon sa antas ng alak. Pero mas malapit doon. Malinaw? Mas malapit doon makapal sa panampalatayang Islam. Kasi siyempre, pag sinabing tinatawag na alak, absolutely talagang bawal ka talagang magbudo ng alak. Okay? At maligo ng alak. Malinaw? Now, we're talking about the nabid, mga kapatid. Ito na nga pag-usapan natin, mga kapatid. Kasi kung hindi pwedeng pag-inumin, hindi pwedeng pangulo, hindi pwedeng inumin din sa kasong ito. Kasi nakakalasing siya. Pero kung hindi naman nakakalasing, kasi tandaan, kullu muskirin khamrin. Lahat ng anumang nakakalango, nakakalasing ay may tuturing na khamar. Yan yung principle ng Sharia. Okay? So kahit ngayon pagmamahal, kapag nakakalango na, khamar yun. Okay? Metaphorically. Okay? So yun mga kapatid. So purification with nabid is invalid. So nakalagay, ha? It is invalid regardless whether there is an availability of water or there isn't. Okay? This is the position of the majority from Malikiya, Shafi'i, Hanbali, Zahiriya, and narration from Abu Hanifa, chosen by Abu Yusuf in Tahawi, and it is the position of a group from the Salaf. Okay? Anong ibig sabihin mga kapatid, no? So, ang paglilinis sa pamagitan ng nabid ay hindi tanggap. So, invalid ang tinatawag na paggamit, no? Ito ang paggamit nito, ang hatol dito, so this is the rulings, no? Is invalid. Hindi tanggap, mga kapatid, na ikaw ay sabihin natin na gagamit ng pangudo, no? Maguudo ka gamit ang nabid. Okay? So, hindi alintana kung mayroon mang magagamit na tubig o wala. So, ibig sabihin, salat man ng tubig, mayroon mang tubig, wala man, hindi pwedeng gamitin ng nabid. Hindi siya pwedeng pamalit ng tubig. Okay, sabihin natin, hindi ako pwede magtayamum kasi mayroon pang nabid. Hindi pwede yun. Okay? Hindi pwede yun makapal sa panampalatayang Islam. You know? So, walang duda, ito ay, sa bagos, ito ay, sabi nga, ito ay ijma ng mga scholar. No? Ito ay tinatawag na consensus na ito ay hindi pwede. At ang nagatid ng consensus, si At-Tahawi, na ito ay hindi wastong kung ang tubig ay matatagpuan. At sinabi niya, ang mga scholar ay nagkakaisa na sumang-ayon na kung ang nabid ng datilis ay naroroon sa presensya ng tubig. Kung gayon, ito ay hindi pinahihintulutan na magsagawa ng paghugas dito dahil ito ay hindi naman tubig. You know? Okay? So, sinabi naman ni Abu Al-Kahfa, Hasan Al-Qattan, ang lahat ay sumang-ayon na ang nabid na datilis ay hindi dapat gamitin para sa paghuhugas kapag mayroong tinatawag na tubig. Okay? Mayroon man walang tubig. Okay. So, kaninong position ito? Sino nagsabi na ito ay ano? Ito ay position ng mga Hanafiya? Okay? Ito, ibig sabihin sa mga Malikiya, may majority sa mga Malikiya. Then of course, sa mga Shafi'iyya, then sa mga tinatawag na Hanabila. Minam? At of course, sa tinatawag na Zahiriya. So meron tayong Zahiriya na kahalo. Malinaw? Isa sa pananaw na naisalaysay mula kay Abu Hanifa na pinili ni Abu Yusuf at Tahawiyya. So alam natin itong sa mga Hanafiya hindi sila nagkakasundo, pero ang sumangay na invalid ito, yung isa sa mga scholar ng Hanafiya na walang iba kundi si Abu Yusuf.
Sinong Abu Yusuf dito? Okay? Abu Yusuf at-Tahawiyah. At-Tahawi. Nino? At ito ang posisyon na ibang pangkat mula sa tinatawag na mga salaf. Ibig sabihin, majority sa madhab at the same time sa mga scholars, salaf wal khalaf. You know? Na hindi pwedeng gamitin ng nabid. So anong patunay na hindi ito pwedeng tinatawag na gamitin o invalid ang paggamit nito? Una-una mula sa Quran. Ano bang sinabi na sa banal na Quran? Sa Surah 2 Al-Ma'idah, chapter 5, verse 6 ng banal na Quran. Ito yung proof, no? Sa issue na ito yung tinatawag na proof. Chapter 5, verse 6. Ano bang sinabi ng Allah, mga kapatid, sa banal na Quran? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. At kung kayo ay may sakit, hindi may sayad ha, kundi may sakit. Kung kayo ay merong sakit o di kaya ay nasa paglalakbay, so meron kayong sakit o paglalakbay at nasa kalusugan naman kayo, o di kaya ay nagbawas kayo, na ang ibig sabihin ay umihi o dumumi kayo, o di kaya ay nakipagtali kayo sa inyong asawa, at pagkatapos ay wala kayong makitang tubig sa makatuwid, sa ganitong kadahilanan ay magsagawa kayo ng tayammum bilang panghalili. Ang malumanay na paghahampas o pagdadampi ng inyong mga palad sa lupa at pagkatapos ay papahid sa inyong mga mukha at mga kamay. Yan ang pamamaraan ng tayammum. Now, ano yung punto ng paano i-connect yung proof na yan doon sa bilang katibayan na invalid ang paggamit ng nabid? Kasi may mga, tandaan natin sa banal na o sa Sharia, may mga indirect proof at saka mayroong direct proof. Direktang katibayan para doon sa issue at may mga pag ganun-ganun. Nang tinutukoy ay doon sa tinatawag na issue ay pinapahiwatig pa rin, no, na may kaugnayan doon sa issue. So ang punto na nabanggit na ay mga kapatid, no, ang paglipat ay naganap ng walang tubig sa lupa ng walang tagapamagitan. Ibig sabihin, yung paglipat na naganap ng walang tubig sa lupa ng walang tagapamagitan, ang ibig sabihin, bago ka magsagawa ng tayammum, which is lupa yung gagamitin mo, di ba? Galing ka sa tinatawag na tubig, so magsishift siya papunta doon sa lupa nang walang nangyaring tagapamagitan. Okay? Ibig sabihin dito, kinakailangan para maging valid ang pagtayammum mo, kailangan mawala talaga yung tubig. Walang kang kakayahan na gumamit ito. Or sabihin natin na may kakayahan ka, subalit nahirapan kang gumamit nito. Okay, halimbawa, walang tubig o mayroon tubig pero wala kang kakayahan. Ganun na lang. Kasi pag sinabing walang tubig, kasi hindi mo pwede, may mga gumagamit ng tayammum, may mga gumagamit ng tayammum na hindi sila pa nag-exert ng effort na maghanap ng tubig. Mali yun. Invalid yung paggamit ng tayammum, mga kapatid. In order na maging valid ang tayammum, kinakailangan ko muna mag-exert ng effort. At pag wala nang talagang means na makahanap ka ng tubig, diyon pala maging valid sa iyo ang pagsagawa ng tayammum. Pero sabi mo lang walang tubig. May tubig ba? Wala. Sabi mo, wala. Ay, magtatayammum na lang ako. Ay, hindi pwedeng ganun. Hindi ka pa nga lumabas para bumili. Baka sa kapitbahay mo, pwede kang manghiram. Huwag ka lang magnakaw. Okay, pero ito lang sabi natin sa question sa tinatawag na katanungan sa exam, valid ang wudu, pero hindi ibig sabihin na wala kang violation sa ginawang pagnanakaw. Okay? So, yun yung mga kapatid, no? So, kailangan mag-exert ka muna ng effort. So, sa situation na ito, from sabihin na out of water, wala kang kakayahan sa tinatawag, papunta doon sa tayammum, nag-shift siya from here to there nang walang tinatawag na tagapamagitan. Okay? At ang nabidh ay hindi may tuturing na payak na tubig ni sa wika o sa batas ng Islam. So hindi siya pwede magiging kapalit ng tubig, no? Yung sabihin natin nabidh. Kasi nga sa wika man o maging sa legislative na pamantayan, hindi siya may tuturing na tubig. Okay? Kaya ang paglilinis ay hindi pinahihintulutan maliban sa tubig o ang lupa kung hindi siya nakatagpo ng tubig. At sino mang naghugas ng nabidh ay tinalikuran niya ang anumang ipinag-uutos ng Sharia. Okay? Kaya huwag kayong mag-attempt na balang araw kayo ay sabihin natin gagamit ng wudu, no, gamit ang tinatawag na tubig. Okay, pangalawa, mula sa sunnah.
Mula sa sunnah, mula sa authority ni Imran bin Husayn, radiyallahu an, sabi niya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a rajulan mu'tazilan lam yasil fil qaum. Lam yusalli fil qaum. Faqala ya fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum? Faqala ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'. Faqala alayka bis sa'idi fa innahu yakfik. Habang kami ay nasa paglalakbay kasama ang Propeta sallam, pinangunahan niya ang mga tao sa pagdarasal. At nang siya ay tumalikod pagkatapos ng pagdarasal, ay nakita niya ang isang lalaking nakahiwalay na hindi na nanalangin kasama ang mga tao. Halimbawa, kunyari ako yung imam. Assalamualaikum wabarakatuh. Pag ganyan ko, mayroon akong isang doon nakitang nakahiwalay na lalaki na kung saan hindi kasama sa nagdarasal ng jamaah. So napansin yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong niya ito kung ano ang humadlang sa kanya sa pagdarasal kasama ng grupo. Sabi, ano bang dahilan kung bakit ka yapulan? Bakit hindi nagdarasal kasama ng grupo? Anong dahilan? Anong meron ka? May menstruation ka ba? Okay. Malinaw? So, yun, of course, dagdag ko lang yun. Baka sabihin, hindi, dagdag ko lang yun mga kapatid. Baka sabihin nyo, yan ang sabi ng professional lang. Malinaw? So, sabi niya, tinanong niya kung ano ang humadlang sa kanya sa pagdarasal kasama ang jama'a. At nang sumagot ng lalaki na siya ay nasa kalagay ng janaba, ibig sabihin, galing siya sa tinatawag na mayroong pumulandit sa kanya, o kaya mayroong sumisiri talaga. Mayroong dumausdos, no? Okay? Kaya naging janaba siya. At walang tubig ya Rasulullah. Ako ay nasa kalagayan ng janaba at walang tubig o propeta ng Allah. Okay? Sinabi niya, kung ganun, gamitin mo ang lupa sapagkat ito ay sapat na para sa iyo. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin magwudu ka gamit ang lupa. Walang wudu kapatid na gamit ang lupa. Okay? Ang tawag dyan, magtayammum ka. Okay? Magtayammum ka. So ano yung points ng proof sa issue na ito mga kapatid? Ang punto, kung ang paglilinis ay sapat na walang tubig, ito ay tulad sana ng sasabihin ng Prophet sallam, humingi ka kay ganito at ganyan ng nabidh. Kasi uso dati sa mga Arab yung nabidh. Mahilig sila magsabi natin na ng nabid, especially yung mga, of course, mga mushrik, yung mga non-Muslim. Okay? Yung mga badu. Okay? So, dapat, sa salam, okay, maghanap ka ng nabid para gawin mo siyang wudu. Sabihin, wala talagang tagapamagitan. So, kailangan, kung walang tubig, khalas. Gumawa ka ng, sabihin natin, okay, magtayammum ka. So, yun yung proof, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Pangatlong proof, dahil ang pangatlong tubig, o ang pangalang tubig pala ay hindi naangkop sa anumang bagay na pinangingibabawan ng isang bagay maliban sa tubig. Hanggang sa maalis ang lahat ng katangian ng tubig na pinanggalingan ng kahulugan nito. Kung ganon, tama na ang nabid ay hindi tubig at hindi pinahintulutan ng pagsasagawa ng wudu ng anumang bagay maliban sa tubig. Ibig sabihin, although yung nabid ay likido siya, okay, so kinakailangan mga kapatid, ang hahalo doon sa tubig, ay kinakailangan mangingibabaw yung tinatawag na parehang tubig. At sa kalagayan na ito, kailanman ay hindi may tuturing na tubig ang tinatawag na nabid. Likido siya pero hindi siya tubig. Okay? Tulad ng juice. Ang juice ay hindi tubig pero juice siya. Likido siya. You know? Na kung kagaya rin niya ng ibang So, kung pwede ba siyang inumin o hindi, so that's another issue. We're talking about the purification by using nabid. Okay? But of course, tulad nga, bagkos isinipi pa na ito yung ijma na hindi ito pwedeng gamitin. But pagdating sa tinatawag na issue, kung ito ba ay pwedeng inumin o hindi, that's another topic. Pero kung gusto mong sagutin natin, walang problema. O kaya nga, yung illa, kapag ang illa ay matatagpuan sa nabid, okay? Anong illa? Anong illa, mga kapatid? Yung justification o kadahilanan o pananahilanan ng pagbabawal sa sabi nating khamar ay dahil ito ay nakakalango, nakakalasing. So kung ganoon, kung ano ang rules ng khamar, yun din ang rules ng nabid. Okay? Ng tinatawag na nabid. Sabihin, ang tanong ngayon, kasi kayo naman ang expert dyan. Nakakalasing ba ang nabid? Nakakalasing? Kapag sobra na. Kasi may tuturing ba na alak ang nabid? So siguro depende sa level 'yan. Depende sa level. But of course, may mga group of scholars na talagang obsolete para sa kanila na ito ay haram. So, kung ngayon ang issue, iwasan niyo.
Level 4. Okay. Gusto mo ng extreme level? Okay. So, malinaw. Tatanong ka talaga, wala dito, wala doon. Malinaw. Oo, yes. Actually, darating tayo sa usapin ng time mo. Nasa ano pa tayo? Lahat yung makukuha natin. Pero sa Quran, madali lang. Ganyan, bismillah. Tapos kapag medyo kasi naalala ko tuloy yung brother doon sa amin sa Alaminos. Pag ganyan, ang itim-itim nung puro alikabok, bismillah. Walang salamin. Walang tubig, nawala kami ng tubig noon, nung pumasok yung mga bata, takot sa kanya kasi puro itim yung mukha. kasi nga ang pamamaraan niya, kailangan tingnan mo muna. Kung maraming nadala ng kamay mo, pwede mo siyang ipagpaglambahagya o kaya ihipan. Okay? Di saka mo ngayon siya ipuna sa mukha ng isang beses at dito isang beses. Tapos na. Hila mo sa poster, hidang nila. Ano yung pulbo? Gano'n lang. Isa mo siya, idampi sa lahat ng mukha. Idampi mo siya, ganun mo ba? Para kang naglagay ng, asan si Ali Oy? Para kang naglagay ng, hindi, ng sunblock. Yes. Kapatid, mukha muna. Bago mo. Hindi dito ha. But of course, sa mga ilang sa mga badhab pwede dito. Pero sapat na ito. Yes. Sa mga Hanafiya, pwede sa kanila ito. Okay? Hindi ganun ha. Hindi ganun. Ganun. Punas ba? Punas. Hindi. Ay, ano. Okay, wag natin serious. Kasi yun lang ang ng kaalaman niya. Okay, yun yung naabot ng kanyang kaalaman. Alinaw, okay, i-confirm niyo sa talaga nakapag-aral. Alinaw? But wag natin yan yung sino man nagtuturo sa inyo, wag natin tingnan na porke mali siya o anumang opinion hindi ano sa inyo. Pa-advise ko sa inyo mga kapatid, still nandun pa rin yung respeto. Kasi nandun pa rin, at least doon na yung ng kanyang kaalaman. But yung tamang pamamaraan ay kailangan yung buong kabuuan ng mukha igaganon siya. You know? Isang beses lang. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. You know? Okay. Yung sabihin yung kanan mo, gamit yung kaliwa mo para sa kanan mo. You know? Okay. So, lahat ng yan ay makukuha natin sa subhanahu wa ta'ala. Yes. Sa mga Hanafi, some of the Hanafiya, walang problema hanggang sa kanila dito. But majority is, tapat na ito. Okay? Okay, tapos na tayo dito sa panglima na tayo mga kapatid. Okay, panglima. Anong English ng? Gusto mong patukan gusto, ang kita ng itong Kung ano yung mga tinatanong mo? Okay. Okay. Okay, used. Let's talk about the used water. Okay, pag-usapan natin yung anumang lahat ng issue na may kaugnayan sa used water. Sa Arabic, ang used water ay al-ma'ul musta'mal. Al-ma' al-musta'mal. Okay. Anong pagkakaunawan niyo sa used water? Yeah, literal masyado. Okay. So gamit na tubig. So halimbawa ngayon, tubig ito eh. Tubig ito. Ginamit ko. Ang tanong, ito bang tinatawag na used water? Okay. Okay, sabihin natin okay. Iinom ako tapos iluluwa ko. Yung ba? Yung ba yung used water? Na sinasabi? Ha? Ha? Yes, sige nga. Yung yung mga tulad yung mga waste na yung sa mga mall na tubig. Tapos, binasa filtration. Paano yun? Hindi rin? Hindi siya? Ginagamit daw sa panglaba. Literally, it's used water. Siyempre, wala namang sabi na hindi pwedeng use sa mga used water. Pero hindi yan ang tinutukoy. Ang used tubig na ginagamit sa panglinis. Tubig daw na ginagamit sa panglinis?
Used water din siya, ba't hindi na tumutukoy dito sa masala na ito? Yes. Tayo kung pag nag-focus ng bigas. Hindi ka pa mo. Masarap yung gawing kape, ha? Okay. Okay. Ibig sabihin, yung mga nasa isip ninyo ay, okay, hindi yon, hindi na tinutukoy ng used water. Aywa? Okay. Pwedeng gamitin na tubig. Used water. Pwedeng gamit. Actually, from the word used, ibig sabihin tapos na siya. Nagamit na siya. Nagamit na tubig or ginamit na tubig, nagagamitin mo sa pangudo at panggusol. Ha? Pakinggan natin si Farid. Jazakallah khair. Ando na ito na mahal mustamal dito, yung anumang tubig na dumadampi sa iyong katawan at tumatagaktak mula rito. Ibig sabihin, tumatagaktak o kaya sabihin, pumapatak mula rito. Halimbawa, nag-shower ka, nag-shower ka, tapos meron kang basin, tapos doon ka sa loob ng basin. Okay? So, ibig sabihin, kapag nagano ka ngayon, naligo ka, tapos anumang tubig, no, na ibig sabihin, dumadaan sa katawan mo at pumapatak o lumalaglag lang, Tagalog. Pumapatak o tumatagaktak mula sa katawan, okay? Ang tawag doon is used water. Okay, naguwudo ka, halimbawa naguwudo ka, tapos yung pumapatak doon mula sa yung galing sa yung katawan, tapos inano mo, yun yung used water. Kung yun ba ay pwede pang gamitin o hindi? Sa gusol o sa tinatawag na dumadaloy o sabi nating dumadaan o tumatagagtak, tumutulo o anumang bahala na kayo magano kung anong term ng ay, there ibang tao sino man. Gusto mo Bengali? Ay, gusto mo Pakistani? Walang problema. Oh. Uy, grabe kayo mag-isip. Ba't kayo ganyan? Okay. Ang mahalaga, ikaw ang gumami, ay ikaw yung nanggaling sa ibang tao, nanggaling sa'yo. Yan ang pag-uusapan natin dito. Okay? Okay, so yung tinatawag na al-mustamal, yung tinatawag na used, huwag kayong mahal. Shut up. Okay. Ito na nga, pag-usapan na nga natin. Masyado kayong excited. Okay. 5, meron tayong issue. Actually, maraming issue. Ang kinabibilangan ng masala na ito, mga kapatid. Una is, pag-usapan natin ang bakit ang pangit ang panulat? Sino mo pwede bumili ng ano? Inshallah, kapatid, no? Bayaran ko na lang. Nakakalimutan ko lagi. 5.1. Okay? Ang issue na ito ay, it's about the water used for moving hadath. For removing hadath. Alam natin, nakuha natin ang ibig sabihin ng hadath. Ano ang ibig sabihin ng hadath? Oh, ito yung tinatawag na occurrence. Ika nga, occurrence or occurrence. No, yung ibig sabihin na nangyayari sa'yo na kinakailangan mong magwudu or maggusol. Okay, yun yung hadath. Ang tawag dyan, hadath. At yung paglilinis ito, either wudu or gusol. Ang tawag dyan, sa kabuuan ay tinatawag na hadath. Okay. So, tubig na kung saan gamit na tubig o almal musta'mal sa pagtanggal ng hadath. Anyway, almal musta'mal, ang gamit na tubig ay tumutukoy sa tubig na tumutulo o bumabagsak mula sa katawan ng tao pagkatapos itong gamitin para sa paghuhugas o ritual na paglilinis or gusol. Sa Ibn Uthaymin ay nagsabi, al-musta'mal, ito ay ang tubig na dumaan sa bahagi ng katawan at bumabagsak mula rito. Hindi ang tubig na musta'mal ang sinasalok mula rito. Bagkus, ito ay kung ano ang nahuhulog sa katawan pagkatapos itong hugasan. So meron tayong halimbawa, ito ay tubig ito halimbawa, tapos sinasalok mo, tapos ang namang natitira dito, hindi yun ang tinutukoy ng musta'mal. Okay? Ang musta'mal ay yaong sinasalok mo tapos dumaan sa bahagi ng katawan mo at nalaglag doon. Yun yung ma'ul musta'mal. Maninaw? Okay. Yan ang tinatawag na al-musta'mal. So, nag-guess nyo yung ma'ul musta'mal, kapatid? Yes. Yes, Khalid?
Swimming pool lang. Sinawsaw mo din sa swimming pool. Pwede. Sabi ko, hindi isinasalok. Anong ibig sabihin ng al-ma'ul mustamal? Ipaliwanag. Ano ang ibig sabihin ng al-ma'ul mustamal? Ah. May sarili kang mundo, no? Oh. Ano ang ibig sabihin ng al-ma'ul mustamal? Ano ang ibig sabihin ng al-ma'ul mustamal? Pabalik ba? Paulit-ulit talaga tayo sa tanong. Saan tubig na dumaan sa iyong katawan? Dumasa ka. O what if kapag halimbawa, tubig ito, isinalok ko. Tapos may natitira. Yung natitira, ang tawag dito. Ayos. Matalino kang bata. Okay. Unused water nga. Tama nga naman. Okay? Okay. So, anong nakasaan mga kapatid, no? Water used to remove a state of hadath for ablution or ritual washing. Anong ritual washing? Yun yung gusol. Okay? Is pure in and of itself as well as purifying. So this is the position of the Malikiyya, Zahiriyya, an opinion among the Hanafiyya, an opinion among the Shafi'i, a narration from Ahmad, the opinion of the group of the Salaf, the choice of Ibn al-Mundhir, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Al-Bani, and Ibn Uthaymin rahimahumullah. Kaya ang ma'ul mustamal sa pagtanggal o pag-alis ng estado ng hadath para sa paghuhugas o wudu o ritual na paglilinis o gusol ay dalisay sa sarili nito. Ibig sabihin, kapag yung tumatagaktak doon sa katawan mo, tapos isinalok, ibig sabihin, iinan mo yun? Anong tawag sa Tagalog? Sinahod. Okay? Sinahod. Bisaya ka, wag mo ano yung sinalo. Sinalo. Sino kasi yan ang sinalo? Sinahod nga. Okay. Kasi inisip ko pag sinahod, yung sahod. Salary. Okay. Sinaod o sinahod. Anyway. Okay? So, ibig sabihin, ito ay dalisay sa sarili nito. You know? At ito rin ay naglilinis sa iba. So, tahir at saka mutahir siya. Okay? Tahir siya at the same time, then mutahir siya. So, pwede rin siya tinatawag na paglinis sa iba. So, malinis siya itself, then nagpapalinis siya sa ibang bagay. Kung kaya pwedeng gamitin sa wudu at pwedeng gamitin sa tinatawag na sabihin natin gusol. So, mayroong tinatawag na thamaratul mas'ala sa bagay na ito mga kapatid. Mayroong, kumbaga, bunga ng issue sa issue na ito. So, ang lahat ng tubig sa mga palanguyan at lawa, ito yung sa aming pool kanina. Okay? Sa mga banyo at lansangan, sa mga pintuan ng mga masjid, sa mga paaralan at iba pang mga lugar, hindi makruh na linisin ang sarili gamit ang alinman sa mga ito, kahit na ang ma'al mustamal ay nahulog dito. Okay? Kahit halimbawa, mayroong, kumbaga, mayroong tinatawag na, di ba, pag umuulan, sa atin mayroong, tapos doon sa ibaba mayroong drum, okay, sa ating baldi na may tubig, tapos naligo ka din doon. Di ba, consider yun na mayroong nakahalong ma'ul mustamal. Malinaw? Okay. So, walang problema na gamitin mo yun, sasabihin natin, tinatawag na pagwudu kay another nagpagligo. So, ang isang tao ay walang karapatan na umiwas sa isang bagay na itinatag na ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang rukhsa, bilang authorization para rito. Dahil lamang sa isang pag-alinlangan na nangyari sa ilang mga scholar na way kawan sila ng Allah at yan sinabi ni Ibn Taymiyyah sa kanyang Majmu' Fatawa. So, ibig sabihin, wala tayo, tandaan po natin, ang Sharia ay napaka-practical ng Sharia. Okay, napaka-practical. Huwag nating gawing komplikado ang mga bagay-bagay na samantalang itinatag na ng sunnah na mayroon sa bagay na ito. Di ba? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong hadith yan kung saan subhanallah ay nag-ano siya. Habang sila ay nasa seat ng janaba, naligo siya kasama siya sa mga wife niya kasi nagkamali sa Maymuna ba? Allah, check natin pagdating natin sa na kung saan ay naligo sila nakamagkasama na sila yung mga janaba, tapos mayroong doon sa basin. Okay? At pagkatapos, ginamit sa tinatawag na pagligo. Pero tandaan na, pagwudu, tandaan natin, yan, naligo ng tao, propesya lang, baraka kasi yung kanyang baraka yung kanyang sarili itself, mga kapatid. Kaya anumang tumatagaktak sa kanya ay
barakah. Malinaw? Mashallah tabarakallah. Ibahin mo ang propeta salam. But it doesn't mean, wala namang sinasabi na hindi, wala namang nagsabi ng mga scholar na yan, ikhtisas sila sa salam, na yun ay particular lamang kay propeta salam. Kasi yung gawain hindi particular kay propeta salam. Ibig sabihin, pwede mong gamitin ito so long, sabi ng ilan sa mga scholar, so long na, syempre, alam nga namang putik ka. Ibig sabihin, galing ka sa putik. No, tapos naligo ka, tapos nandun pa talaga sa isang balde. Alam mo, gamitin mo yun. Masyada. Hindi pwede naman yun. Okay? So provided na malinis ka, ibig sabihin, yung katawan mo, yung bahagi ng katawan mo is malinis habang gumagamit ka, habang naliligo ka, o sabihin natin, ikaw ay nag-uudo. Tapos, halimbawa, nagtitipid ka, may mga ganong place, mga kapatid, sa atin, especially sa ibang mga lugar, nasalat talaga sa tubig. Sa atin, sa panahon ngayon, dito, especially nowadays, di ba? I mean, hindi pa kayang i-implement ito. Hindi pa kayang maring mangyari ito sa atin kasi nga plenty ng sabihin natin, no? Masagana tayo sa tubig, mashallah tabarakallah. Diba? What if kapag nangyari ang sitwasyon na ganun sa'yo? O kaya merong masala na nagtanong sa'yo dahil na nangyari sa ibang tao. Diba? At least alam nyo yung sagot. Okay? Alam nyo yung tinatawag na sagot, mga kapatid. Linaw? So yun ang question natin dito. Hindi ibig sabihin nangyari sa'yo ay hindi nangyari sa ibang tao. You know, at sa atin dito is kaalaman. At least, hindi man mangyari sa'yo, at least meron kang idea. Yan ang fiqh. Diba? Yun ang tinatawag na fiqh. Kahit nga halimbawa, diba? Halimbawa sa nakapag-aaral ng fiqh, kahit nga pati usapin na pambabae, pinag-uusapan na pinag-aaralan. Yung kanilang dugo, pinag-aaralan. Pero hindi sila nagdurugo. Diba? Yung mga scholar natin, pinag-aaralan yung mga dugo. Diba? Yung klase, iba't ibang klase ng lumalabas sa babae. Para malaman matuko yung judgment. Okay? So yun yung ating, yun ang ating tinatawag na, dito, yung kaalaman sa mga bagay-bagay. Okay? So ito ang posisyon ng mga Malikiya. Yan. I-check natin. Okay, ito yung posisyon ng mga Malikiya at posisyon ng mga Zahiriya at opinion ng mga Hanafiya. Ayan. Then of course, opinion ng mga Shafi'iyya. Okay. Pananaw na iulat mula kay Imam Ahmad ibn Hanbal, which is Umar Hanbali. Opinion ng grupo ng mga Salaf. Ayan, meron ng Salaf. Ang piniling posisyon ni Ibn Al-Munzir. Malinaw? At Ibn Taymiyyah. Ayan. At Ibn Baz rahimahumullah. Sheikh Albani. At Ibn Uthaymin. Sabi sabihin, walang problema na gamitin ang ma'ul musta'mal sa sabihin natin ay pagwudu or paggusol. Okay, so mayroong ditong remarks sa mga Malikiya scholar. So bagamat ang mga Malikiya ay naniniwala na ito ay tahir, ngunit hindi nila nagustuhan ang paggamit ito kung ang tubig ay kakaunti at may nakahalong iba. So para sa mga Malikiya, sa ilan sa mga Malikiya, bagamat ito ay malinis pero hindi pwede para sa kanila na gamitin ulit bilang paglinis, buduman o gusulman kung ito ay kunti lamang at may nakahalong ibang bagay. Halimbawa, yun nga, paano nakahalong ibang bagay? Halimbawa, di ba, madumi nga yung galing nga sa di ba, maalikabok naman, tapos yung nag-uudo ka, tapos sinalok mo yung nandoon, tapos may nakahalo na doon, mga kapatid, so hindi nga ka nais-nais yun. You know? Okay. So yun yung para sa kanila. So, hindi ka nais-nais. But of course, gayon din, mayroong remarks si Ibn Taymiyyah rahimahullah. Gayon din, ang ma'al mustamal para sa paglilinis ng isang hadath ay manatiling dalisay. At gayon sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, ang wudu gamit ang tubig na nakolekta sa isang sisidlan mula sa mga organo o bahagi ng katawan ng taong nagsasagawa ng wudu o gusol ay tinuturing na tahir. Nagkakaiba ng pananaw ang mga scholar tungkol sa kadalisayan nito. Ito ba ay dalisay tahir na pinahihintulutan na magsagawa ng wudu o gusol sa pamamagitan nito? O ito ba ay dalisay tahir lamang? Okay? Tulad ng al-muqayyad. Tulad ng katas ng granada, katas ng ubas at iba pa. Ang pinakamalamang na opinion ay ito ay dalisay, batay sa pangkalahatang kahulugan ng Payampuray Salam, inalmao, tahurun, la yunajisuhu syai'un. Ang tubig ay tahir, dalisay at walang makapagpaparumi rito. Okay? Na kung kaya mga kapatid, ang tanging nagbubukod dito ay ang nagbago sa kulay is lasa o amoy.
dahil sa karumihan. Kung ito ay nagbago dahil dito, ito ay magiging marumi alinsunod sa ijma. Gayunpaman, ito ay nasa mabuti at mas maingat na napigilan ang pagsasagawa ng wudu gamit ang naturang mustamal upang maiwasan ang hindi pagkakasundo. At dahil ang ilan sa mga dumi na maaaring naroon dito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsasagawa ng wudu o gusol dito. So, ibig sabihin, iniingatan pa rin, nag-iingat pa rin ang mga scholar na mas mainam na wag gumamit. Kung mayroon naman talagang opsyon. Kasi hindi mo alam, yung mga bakterya sa katawan mo habang naguhudo ka, siyempre, okay, pawis, galing sa pawis, ano man, tapos siyempre, okay, sabi natin, alam mo yun, janaba ka, pati yung mga pumunta rito, tapos, tapos nagligo ka ngayon, siyempre, diba? Tapos, di ba, yung mga bagay na hindi mo alam yung bakterya na damaring may dala doon. Pero kung sigurado ka na talagang malinis din talaga, hindi walang problema dito mga kapatid. At the same time, nagkaroon sila ng tinatawag na pagkakaiba, yung ilan sa mga scholar, kung tahir lang ba ito o mutahir. Okay? Ito yung kung ito ba ay tahir lamang, kung tahir siya o mutahir. Ano ibig sabihin ng tahir? Ang pagkakaiba ng tahir sa mutahir? Oh, anong pagkakaiba? Tahir ay dalisay. Dalisay siya, pero hindi siya pwedeng pang linis o pang nagpapalinis sa iba. Pero mutahir ay dalisay, at the same time nagpapalinis sa iba. Okay, tulad, yung tahir, ito yung gaya ng mukayyad, maul mukayyad, ibig sabihin yung katas ng juice, katas ng ubas, katas ng granada, katas mo, katas nating lahat. Okay. Okay, malinaw. So, tahir, ang tawag dyan is tahir. Malinis siya. Okay, yung sabihin natin yung buko, tahir siya. So, hindi siya pwedeng gamitin tinatawag na, hindi siya matuturing na mutahir. So, dito nakakaroon ng, yung ibang mga scholar, nagkakaroon ng pagkakaiba. Sabi ng iba, tahir lang siya. Hindi siya mutahir. Okay? Pero sabi ng iba, mutahir siya. Provided na, sabi nga, na kinakailangan ay walang nakahalong bagay dito. Okay, sabi natin, no, habang ginagawa mo yung paglinis o paggusol, yung mga pumapatak mula rito ay malinis din, yun. May tuturing na, sabi natin mutahir. I mean, mayroong pag-iingat, iba yung pag-iingat na walang dumi o bakas ng karumihan na dala mula sa tubig na tumatagak mula sa organo o bahagi ng katawan. Okay? So, yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Again, din sinabi ni Sheikh Uthaymin, ang tamang pananaw ay ang anumang inalis o tinanggal na hadath sa pamamagitan ng kaunti nito ay tahur, sapagkat ang orihinal na prinsipyo ay ang kadalisayan ay nanatili at hindi posible na lumihis mula sa prinsipyong ito maliban sa isang matibay na legal na patunay. So yan ang lang sa ng Sharia, pamantay ng Sharia. Okay, huwag tayong lumihis sa anumang tinatawag na estado, orihinal na estado ng isang bagay, tulad ng kalinisan, pagiging pure ng isang tubig, maliban lamang na meron tayong dalil. Nasabi nating marumi yan, o anong proof mo na yun ay marumi. Malinaw? Yun ang prinsipyo na pinanghawakan. So sa Sharia, kailangan kung ano yung mayroong proof doon ka. Pag walang proof, okay, bagsa ka. Malinaw? Okay, yun yung mga kapatid. Now, ano yung mga proof na ito ay pwede? So meron mga katibayan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sa issue na ito ay meron tayong iba't ibang tinatawag. Sabihin, ang rulings ito ay pwede. Then ano ang proof? Okay? Ang proof unang-una ay mula sa banal na Quran. Sa Suratul Furqan, chapter 25, verse 48. Ano bang sabi ng Allah? وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. It is a general proof and general evidence. Tandaan natin sa Sharia, ang pangkalahatang, ito yung pamantayan ng Sharia, tuturuan ko kayo, i-educate kayo sa pagtatao na paano yung mga pambabatas. Malinaw? At pwede nyo mga i-apply yan sa mga basketball ninyo o sa ano paman. Pero sa mga referee, magaling yan sa referee. Malinaw? Ang pamantayan, kung ano yung pangkalahatang patunay o ebidensya o katibayan ay manatiling pangkalahatan, applicable sa pangkalahatan. Magiging exempt lamang mula sa pangkalahatan kung mayroon kang another proof na yun ay exempted doon sa general proof. Okay, malinaw? Halimbawa, kasi sinabi ng Allah, ito, general proof yan, sa Suratul Furqan. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. At ibinaba namin mula sa kalangitan ang dalisay na tubig bilang paglilinis. Okay? So, anumang tubig na bubuo sa kalangitan, generally speaking, ito ay malinis.
Hindi ka pwede mag-extract doon ng sabing maliban sa kung wala kang proof. Okay, halimbawa, maliban sa anong tubig? Halimbawa, okay, sabi natin may umulan, no? Umulan bigla. Tapos, Saudi Arabia, iba kasi ulan sa Saudi Arabia eh. May halong lupa. Okay? So, ang gawin mo ngayon ay kukuha ka ng malaking palanggana, tapos nasa gitna ka, habang gumaganang ka sa ulan. Di ba? Magtampis sa ulan. So, literally, yung patak, yung tubig na bubuhos sa iyong katawan, ang yun ang musta'mal. Okay? Tinatawag na, sabi natin, musta'mal. So, ganung bagay, galing sa tinatawag na, which is pangkalahatang malinis. Paano mo sabing marumi yun, na wala ka namang patunay sa pagiging marumi nito? Malinaw? Kaya manatili ka doon sa pangkalahatang pruweba. Aalis ka lamang doon sa pangkalahatang pruweba kung meron kang tinatawag na patunay na yun ay exempted mula doon sa general proof. Yan ang kahit sa mga basketball man, pwede mo i-apply yan. Kahit sa mga pamantayan, no? Traveling, ano pa ba? Okay, foul. Ano na? So yan yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So yun yung tinatawag na proof. Again, yung sinabi ng Allah sa Surah 2, Al-Anfal, chapter 8, verse 11. 25 verse 48. 48. Chapter 8 verse 11 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, "Wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Liyutahhirakum bih. Ibig sabihin, at ibinaba para sa inyo ang tubig ulan mula sa ulap upang linisin kayo mula sa pisikal na karumihan. Now, anong punto ng aya? Ang punto ng aya yung word na tahur. Okay? Sa ayan na yan, mga kapatid, meron tayo tinatawag, yutahhirakum na word tahur. Tahura. Merong word na tahur. Ano ang ibig sabihin ng tahur in grammatical position? And grammatical speaking, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Bakit ang init? Walang aircon? Nagtitipid? No, sa mga aya na yan, merong word na tahur, na sa grammar, ang tahur ay nangangailangan ito ng pagpapahintulot sa paglilinis sa pamamagitan nito pagkatapos ng isa pang paglilinis. Okay? Dahil ito ay nasa anyo ng faul. Anong ibig sabihin na ito, mga kapatid? Kaya, subhanallah, alam mo, napakayaman ng Arabic. Sa Arabic, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, sa banal na Quran, every single word, okay, every single word na ginamit ng Allah, subhanahu wa ta'ala, even the hadith, ay merong implikasyon, merong rules sa mga bagay-bagay. Hindi alintana ito may kinalaman sa grammar o may kinalaman. At yung grammar na yung pwedeng i-apply sa tinatawag na principle ng Sharia. Yung word ng tahur. Yung word ng tahur, mga kapatid, ay nagpapatunay ng paulit-ulit o sunod-sunod. Okay? From the word fa'ul. Ang fa'ul ay palagi ang ginagawa, paulit-ulit na ginagawa. Fa'ul. Okay? Kaya kasi sa Arabic kasi bawat term, especially yung mga verb, may mga wazn. May mga tinatawag na timbangan, may mga sukatan. O dito yan sa hanay na ito, dito sa hiliran na ito, ganito ganyan. Kasi may mga bawat hanay yan, mayroong implikasyon at mayroong ibig sabihin. Okay? Halimbawa, yung faul, kung yung normal lang na gumagawa, ang tawag sa kanya fa'il. Alam ba ito? Yung normal lang sa kanya, umupo, tumayo. Ang tawag sa kanya, okay, tawag fa'il yan, pero yung palagi niyang ginagawa sa kanya, yung kanyang gawain na yun ay tawag fa'ul. O sunod-sunod na ginagawa, paulit-ulit na ginagawa. Okay? Ang tawag dyan is fa'ul. Malinaw? Hindi foul. Paulit-ulit na lang yung foul. Okay? Fa'ul ang tawag dyan. Kaya yung tahur, alawas ni fa'ul. Nang ibig sabihin ng tahur dito, ay pwede siyang gawin, tinatawag na panglinis, yung panglinis na ginawa mo ngayon, pwede mo siyang gamitin ulit kasunod na panglinis. Tulad ng ulan, gagamitin mo siya bilang panlinis, right? Ano mang bumabagsak na ulan mula sa iyong katawan, dumadaan sa katawan mo, ulan pa rin yun, tapos gagamitin mo siyang ulit na panglinis yung bumabagsak mula sa iyong katawan. Kaya tahur ang tinatawag na ginamit dito. Yan ang tingin ng mga grammarian, ng mga scholar. Okay, yun ang punto ng sabi nating katibayan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. No? Dahil ito ay nasa anyo ng faul na tumutukoy sa kung ano ang paulit-ulit na aksyon mula rito, tulad ng shakur, yung shakur.
Shakur, ibig sabihin, pag ikaw ay nagpapasalamat ka lang, ang tawag sa'yo, Shakir. Pag palagian kang nagpapasalamat at sunod-sunod yung pasasalamat mo, ang tawag dyan, Shakur. Okay? Shakur. Malinaw? Rajulun Shakurun. Malinaw? At the same time, yung tinatawag na sabur. Yung sabir, minsan nagtitimping ka, minsan hindi ka nagtitimpi. Pero yung palagian kang nagtitimpi sa lahat ng kalagayan at lahat ng sitwasyon, ang tawag sa'yo, sabur. Okay? Sabur. Malinaw? Sabur. Pero kung minsan ka lang nagtitimpi, di ba? Minsan ka lang nagtitimpi, yung ba, pag nagbabasketball ka, okay. Tapos, okay, sige lang, pagbigyan ko lang mag-isa lang. Sumunod na galit kasi, bakit na, ano ka, nasiko ka, ano man, so doon ka nagalit. So, hindi ka tinatawag. Sa isang beses, saber ka. Nagtimpi ka sa isang beses. Ang tawag sa'yo, saber, sa pagkakataon na yun. Pero yung palagian kang nagtitimpi, palagian kang sabihin natin nagtitiis, din ang tawag sa'yo is sabur. At yun ang mahirap i-acquire, yung pagiging sabur. Kasi pag sabing sabur, lahat ng pagkakataon, ay kailangan nandun yung pagtitimpi. Constant yung pagtitimpi. Sabirun, sabir, yun nga, sabir. Khati, ibig sabihin, alam mo, yung mga tanong mo, pulupawahan sa ilawan eh. May word na tinatawag na khati sa mukhti. Anong pagkakaiba ng khati sa mukhti? Ang khati, yun yung nagkamali na hindi sinasadya. Yung mukhti, yun yung sinasadyang pagkakamali. Okay, malinaw? Ha? Khapaun, ibig sabihin malimit. Khapaun. From the word ismu tafdil. Ang ibig sabihin ay palagi ang nagkakamali. Kaya khapa, mayroong tinatawag na, kasi iba naman yung wazan ng khapa. Doon sa tinatawag na ano. Okay? Iba yung wazan niya. Okay, sa mga nabanggit natin. Ha? Okay, yan mga kapatid, yan ang proof. Pangalawang proof mula sa sunnah. Sa authority ni Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, na sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, may nagsabi, innal ma tahurun la yunajjisuhu shay'un. Ito yung pangkalahatang proof. Ang tubig ay tahur, dalisay at walang makakapagpaparumi rito. Ibig sabihin, hindi magiging marumi kung hindi naman nabago yung kulay, yung katatlong katangian. Yung kulay, yung amoy at saka yung lasa. So, ang punto ng nabanggit na batayan, ang mga pangkalahatan ng hadith, at walang ibinukod dito maliban sa kung ano ang nagbago sa kulay, lasa o amoy. So, hindi naman nagbago ito, kalas. Bakit mo ituturing na marumi? Still na, ito ay malinis pa rin. So, authority ni Ibn Abbas, radiyallahu anhu, na sinabi ni Prophet sallam, innal ma'a la yajnubu. Ang ibig sabihin, ang tubig ay hindi magiging marumi sanhi ng pagtatalik. Ibig sabihin, sanhi ng pagtatalik, halimbawa, janaba ka, tapos naligo ka doon, hindi ibig sabihin na dahil lamang sa janaba ka, nagiging marumi ang tubig. Kasi ginawa niya mismo ng Prophet sallam. Okay, kasama yung kanyang tinatawag na asawa. Hindi, no? Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, na kung kayo ay janaba na mag-asawa, pwede na kayong magligo kasama. Magkasama doon sa sa isang timba. Kung wala talaga kayong tinatawag na tubig, at least yung gamitin yung tinatawag na Okay? So, ang punto, of course, maaaring ma-misunderstood tayo ng non-Muslim. May kakadiri naman ng mga, sabihin natin kakadiri naman ng mga Muslim ganito po, di ba? Wala. Kasi bakit? Of course, makitid kasi ang kanilang pangunawa. Ay, sorry sa mga tayo. I mean, sa ganitong larangan, makitid ang kanilang pangunawa. Kasi mayroon tayong pinanghawakang pruweba. At the same time, hindi ibig sabihin na i-apply ito sa lahat ng pagkakataon. You know? Na kailangan, bawat pagkakataon lamang, maligo ka at magudo ka doon sa isasalub mo yung mo. Tapos, mustamal ang gagamitin mo, hindi. Maaring applicable ito sa mga certain condition and certain tinatawag na circumstance. So, certain place or certain time. Okay. So, ang punto, yun nga mga kapatid. Pangatlo, sabihin ang punto, ang tubig ay hindi napapailalim sa kalahatan, katulad ng ritual ng karumihan. Pangatlo, na pruweba, ito ay dalisay na tubig na napunta sa isang dalisay na katawan, kaya hindi ito inalis ang kadalisayan nito. Ibig sabihin, dalisay yung tubig, dalisay yung katawan mo, dahil magpaparumi doon. Di ba? At alis, kung galing ka sa tubig, galing ka sa tinatawag na putik, o nag-dive ka sa putik, ibang bagay na yun. Kasi bakit pag putik na yun, ibang usapan na yun. Kasi may iba na yung kulay, ang amoy at sa yung tinatawag na lasa. Pero kung malinis naman ang katawan mo, malinis ang tubig na ginamit mo, kalas. So sabi mo, yung mustamal ay marami? Dahil no. Para yung malinis, mga kapatid, yung components, so bakit natin dituturing na marumi? Pang-apat, ito ay ginamit na tubig, mustamal,
Kaya ang paglilinis kasama nito ay pinahintulutan tulad ng tubig na ginagamit sa pagpapanibago ng hudo at walang pagkakaiba. You know? So anyway, lahat yun ay mga pruweba. Lahat yun ay tinatawag na, kumbaga, ayon sa katwiran, mula sa Quran at mula sa Hadith, sa nabanggit natin yung mga proof. Okay, any question? Walang tanong sa bagay na ito? Anong oras na? Ha? 11:50? Yes. 50? Yes. Okay. So mag-tafsir na tayo. So walang proof mga kapatid. Walang proof, walang katunayan, walang tanong. Wala po kayo. Oh, Khalid, may tanong ka wala? O sige, anong tanong mo? Pagbibigyan kita. Anong tanong mo? Sige nga.